We remain steadfast in our commitment in delivering local news that matters. Stories that inspire. Enriching the lives of Filipinos in the Philippines and across the globe. This is your GMA Regional TV. Buong puso para sa Pilipino. Narito na ang mga pinakamalalaking balita ngayong Biyernes. Babaeng tumatawid sa pedestrian lane sa Lipa City, muntik ng mabangga ng motorsiklo. LTO Calabarzon paiimbestigahan ang insidente. Bulkang Taal bahagyang nababanaag ngayong araw. Volcanic haze at fog na itala ng PHIVOLCS. Mabahong amoy na nagmumula sa naipong tubig ulan sa ginagawang drainage sa Barangay Santa Rita, Batangas City, inirereklamo ng mga residente. Bawas presyo sa mga produktong petrolyo, posibleng ipatupad sa susunod na linggo. At iba't ibang putahe na sinangkapan ng buri o pakaskas, ibinida sa Cookfest sa Batangas City. Ito ang GMA Regional TV, Balitang Southern Tagalog. Magandang hapon mga kapuso, narito na ang Balitang Southern Tagalog. Hatid namin ang mga pinakamalaki at pinakahuling balita sa Timog Katagalugan. Live mula rito sa GMA Batangas Station, ako po si Ace Medrano. Muntik nang mabangga ng motorsiklo ang babaeng tumatawid sa pedestrian lane sa Lipa City. Ang insidente sa pool sa CCTV. Nakatutok si Paul Hernandez. Tsumitsyempong makatawid ang babaeng ito habang nasa pedestrian lane sa highway sa Barangay Tambo sa Lipa City. Nakakailang hakbang na siya nang muntik siyang mahagip ng motorcycle rider. Napatingin na lang siya sa rider pero hindi siya hinintuan. Pagbaba ko ng jeep, naglakad ako papuntang pedestrian lane. Ayun, nangyari na yun. Hindi ko na-expect. Nakakagulat. Hindi niya raw naplakahan ng motorsiklo. Ang video post niyang ito umani ng sari-saring reaksyon mula sa mga netizen. Kung mapapanood man niya, nalaman niya na siya yun, siguro pagka nakakakita naman siya ng mga pedestrian lane, bigyan naman niya ng karapatan yung mga tumatawid, magminor. Kasi yun na yung safe na tawiran ng mga tao eh. Ayon sa LTO Calabarzon, paiimbestigahan nila ang insidente. So we will issue a show cause order para maimbestigahan natin ng properly. At kung kailangan mag-seminar uli ang driver na to o kung ano man ang karampatang parusa sa kanyang ginawa, ay gagawin po natin, sir. Sinisikap mahanap ng GMA Regional TV Balitang Southern Tagalog ang rider na nakuhanan sa CCTV para sa kanyang panik. Isa ito sa pinakaabalang highway sa lungsod na karaniwang babaan ng mga pasaherong galing Maynila. Ang ilang pedestrian natatakot pa ring tumawid kahit daw alam nilang nasa tamang lugar sila. Yun ang problema sa atin eh. Pag nasa pedestrian lane ka na, may mga ano pa rin, may mga motorista pa rin na hindi nagbibigay ng ng kahit paano ng importansya sa mga tumatawid. Basta kami nagayon, nagpapaparang gayan. Para sa tumigil, para hindi ka madisgrasya. Pag po ako liliban mag-isa, natatakot po kasi ako lumiban mag-isa, wala po kasi akong kasama. Mariing babala ng LTO sa mga nagmamaneho ng anumang uri ng sasakyan, igalang ang pedestrian lane. Tandaan po natin ang lisensya ay pribilehiyo lamang po, hindi po rights na binibigay ng LTO sa mga drivers. Ayon pa sa ahensya, hindi sila mangingiming tanggalan ng lisensya ang mga pasaway at mga naghahari-hari ang motorista sa kalsada. Kasama si Kel Ravaca, Paul Hernandez, Balitang Southern Tagalog. Inireklamo ng mga residente ang mabahong amoy na nagmumula sa naipong tubig ulan sa ginagawang drainage sa Barangay Santa Rita, Batangas City. Ang detalye sa report ni Denise Abante. Ilang araw na raw na tinitiis ni Mang Ato ang nakasusulasok na amoy ng nakatiwangwang na kanal habang gumagawa ng mga project na ironworks sa kanilang shop sa Barangay Santa Rita, Carsada, Batangas City. Sa harap kasi ng mismong ironworks shop nila, makikita ang nakatiwangwang na kanal na proyekto ng DPWH 2nd District. Nahihirapan dahil yung aming project ay nade-delay. Ang baho pa. Turisyo na ho sa amin. Masakit ho ang tiyan. Malaga hong nabahaw dito. Kailangan matapos na. Oo.
para matapos na yan. 2023 pa nang unang madaanan ng news team ang baha sa lugar gayong mainit naman ang panahon. Noon din sinabi ng DPWH 2nd District na may plano na silang pagpapalalim sa kanal upang maiwasan ang pagbaha. Mula sa dating 20 metrong lalim na kanal, gagawin itong 50 metrong lalim. At ngayong 2024, puspusa na raw ang kanilang pagsasaayos upang hindi naabutin pang muli ng malalakas na ulan at bagyong posibleng maranasan. Yung part namin ng Santa Rita, yung drainage, okay na. Yun lang karugtong ng Batangas 2nd. Yun lang yung naayos ko. Basta ma-okay ko yung Batangas 2nd, ay magiging na yung flood. Tuloy-tuloy na yung dalo. Patuloy pa rin daw ang mga pakikipag-usap ng DPWH sa LGU para sa outfall ng kanal. Bagamat hindi pumapasok ang amoy sa loob ng barbershop na ito ni Junard, apektado pa rin daw sila ng nakatiwangwang na kanal sa lugar. Tumumal daw kasi ang bilang ng mga nagpapagupit dahil posible raw na nahihirapang dumaan sa makeshift na tulay papunta sa barbershop. Wala na siya maparadahan sa labas. Tapos kita niya naman yung bungad, delikado po lalo na sa mga senior. Yung iba na medyo senior, kinakabahan ako na baka malaglag dyan kasi masyadong maliit na ho yung space. So medyo nabawasan nga po. Ngayon na siya 20, minsan paglinggo abot ng 30. Kung umaasa raw ang mga residente na matatapos na kaagad ang pagawain, gayon din daw ang DPWH. Ginagawa naman namin ng wala pa akong target kasi suspended yung sa tulungan. Kasama si Buhay Adante Jr., Denise Abante, Balitang Southern Tagalog. Bagyang nababanaag ang Bulkang Taal ngayong araw. Naitala naman ng PHIVOLCS ang volcanic haze at VAG. Para sa detalye, makakasama natin live si Paul Hernandez. Paul. Sa kabila niyan, ayon sa mga residenteng nakausap natin, doon sa Barangay Halang sa Lipa City ay wala naman daw silang naamoy na nakasusulasok na sulfur dioxide o asupre. Halos mag-zero visibility sa palibot ng Taal Volcano Island dahil sa kapal ng usok dito. Magtatanghali kanina. Ayon sa state volcanologist na PHIVOLCS, dahil ito sa haze, gayon din sa volcanic smog o VAG. Patuloy pa kasing nagpapakawala ng sulfur dioxide ang Taal na natatrap sa himpapawid. Volcanic haze and na-mix na sa aerosol yung sulfur dioxide. Mabagal din daw ang hangin sa himpapawid. Kahit may haze, business as usual sa tabing lawa ng Barangay Halang sa Lipa City. Wala naman daw kakaibang amoy sa paligid. Wala naman po. Sa ngayong mga oras po ito, wala naman po. Yan lang. Kaya lang medyo hindi nakikita yung ano. Pero hindi kagaya kahapon. Although yun na nga, kung wala silang masangsang na amoy, then mix na sa aerosol yung sulfur dioxide. Kahapon na obserbahan ng haze sa iba't ibang bayan sa Batangas gaya ng Alitagtag, Tingloy, San Nicolas, Laurel, Taysan, Lobo, Agoncillo, Lemery, Taal, Santa Teresita, Cuenca, Balete, Malvar at mga lungsod ng Lipa at Batangas. Mahigit 11,000 na tonelada ang napakawala nito kahapon. Mas mataas sa daily average na 8,000 tons. Hindi yan yung pinakamataas this year. Ang pinakamataas is 18,000 noong March 28. Patuloy ang paalala ng pag-iingat sa publiko. Kung makakalanghap ng asupre, magsuot ng N95 face mask. Iwasan ang outdoor activities at isara ang mga bintana sa bahay. Pinag-iingat ang mga may pre-existing health condition, mga bata at matatanda. Nasa alert level 1 pa rin ang Taal. Okay, Ace, na ibahagi rin sa atin ng state volcanologist na PHIVOLCS na walang kinalaman yung pagputok ng Mount Canlaon sa Negros sa volcanic haze dito sa lalawigan ng Batangas. Ace. Maraming salamat, Paul Hernandez. Sa kaugnay na balita, nagbabala ang otoridad sa mga residenteng nakatira sa palibot ng Bulkang Taal at maging sa mga residente sa mga kalapit bayan na apektado ng volcanic smog o VAG sa masamang epekto nito sa kalusugan. Ang volcanic smog o VAG ay isang toxic gas na binubuo ng sulfur dioxide gas at ibang volcanic gases na humahalo sa atmospheric oxygen, moisture, alikabok at sikat ng araw. Ito ay nagreresulta sa hazy mixture o ang napapansing paglabo ng kapaligiran kapag ito ay laganap sa isang lugar. Ang labis na pagka-expose sa VAG ay posibleng magdulot ng pagkairita sa mata, lalamunan at sa respiratory tract. At para maprotektahan ang sarili mula sa epekto ng volcanic smog, payo ng otoridad na manatili sa loob ng bahay at isara ang mga pinto at bintana. Gumamit ng N95 face mask o gas mask.
uminom na maraming tubig upang maibsan ang iritasyon o paninikip ng daluyan ng paghinga at magpatingin agad sa doktor o sa barangay health unit kung kinakailangan. Good news para sa mga kapuso nating motorista. Matapos ang sunod-sunod na linggong taas presyo, posibleng maranasan naman ang rollback sa lahat ng produktong petrolyo sa susunod na linggo. Base sa 4 na araw na trading, sa taya ng DOE, aabot sa 70 hanggang 90 centavos ang bawas presyo sa kada litro ng gasolina. 1 peso and 20 centavos hanggang 1 peso and 50 centavos naman ang tapya sa kada litro ng diesel at kerosene. Ayon sa DOE, sumang-ayon ang OPEC Plus na palawigin ang kanilang voluntaryong pagbabawas sa produksyon sa langis na 2.2 million barrels per day hanggang sa katapusan ng taong ito. Ang desisyong ito ay bilang tugon sa lumalaking alalahanin sa humihinang paglago ng demand, mataas sa rate ng interes at pagtaas ng produksyon mula sa Amerika. Sa Lunes, malalaman ang pinal na presyo na ipatutupad sa Martes. Alae! Alae! Alay! Alae! 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 Ang pag-ibig parang bagyo nakakawasak ng puso. May bagyo na bang bumasak sa puso mo? Wala pa po. So ano itsura ngayon ng puso mo ngayon? Ano po, buo pa, hindi bagyo. Ang pag-ibig ay parang bagyo, nakakasalanta. Bakit nakakasulanta? Nakakatanggal ng tulay. Naka-recover ba naman? Oo, meron na akong asawa ngayon at anak. Ang pag-ibig parang bagyo, habagat, full force, bigay na bigay. Ang pag-ibig ay parang bagyo, nakakagulo ng buhay. Ito ang GMA Regional TV, Balitang Southern Tagalog. Ito ang GMA Regional TV, Balitang Southern Tagalog. Na-recover ang mga boteng naglalaman ng ammonium nitrate fuel oil na ginagamit sa iligal na pangingisda sa isang abandonadong bangka sa Lian, Batangas. Nakatutok si Denise Abante. Sa loob ng abandonadong bangkang ito na nasa baybayin ng Barangay Balibago, Lian, Batangas, natagpuan ang 25 iba't ibang bote na naglalaman ng hinihinalang ammonium nitrate fuel oil explosives o mga pampasabog na ginagamit para sa iligal na pangingisda. Ayon sa Lian Police Station, maghahain lang sana sila ng search warrant sa lugar sa umano'y lalaking nag-iingat ng iligal na baril at ilang kagamitan sa iligal na pangingisda nang madiskubre din nila ang abandonadong bangka. Inaalam pa kung sino ang may-ari ng bangka o kung pagmamay-ari ito ng lalaking hinainan ng search warrant. Ito po yung ginagawa nilang pamamaraan para makahuli po sila ng maraming isda. Sinisira po nito yung ating likas na yamang dagat. Sa tala ng Lian Police Station, ito na ang ikalawang huli nila na may kinalaman sa iligal na pangingisda simula noong Enero hanggang kasalukuyan. Nasa pangangalaga na ngayon ng Provincial EOD and K9 Unit ang mga naturang pampasabog na hindi pa tukoy ang timbang, habang nasa kustodiya naman ng Philippine Coast Guard ang bangkang na-recover. Dahil dito, magkakaroon daw ng paghihigpit ang otoridad sa pagbabantay sa lugar. Yung ating pantay dagat at saka yung mga barangay official dito po sa bayan po ng Lian at yung mga nanunungkalan, tayo po ay patuloy po na nagmamonitor, nagsasagawa po na information drive para po malaman pa natin kung sino pa yung mga involved dito po sa sinasagawang illegal na pangingisda. Sinisika pa ng GMA Regional TV, Balitang Southern Tagalog, na makuhanan ng pahayag ang lalaking hinainan ng search warrant. Denise Abante, Balitang Southern Tagalog. May pinakamaraming bilang ng mga naninigarilyo sa rehiyon ang Batangas ayon sa DOH Calabarzon. Ang detalye sa report ni Paul Hernandez. Wala raw pagtaas ng presyo sa kahaman o stick ng sigarilyo ang makapipigil sa 56 anyos na si Joey para ihinto ang paghithit ng paborito niyang yosi. Pantanggal stress lang. Pagka nasa trabaho, para malibang ka sa Sinubukan na rin naman daw niyang ihinto ang bisyo, pero bumabalik-balik pa rin siya rito. Pagka minsan tinatanggal ko minsan 1 linggo, 2, 1 buwan, naalis naman, nabalik eh. Pag nakakikita ka ng parang nahihili ka ulit.
Ang buwan ng Hunyo, deklaradong National No Smoking Month sa bisa na Presidential Proclamation No. 183. Nais nitong mapalakas ang panghihikayat sa publikong iwasan ng paninigarilyo. Ayon sa DOH Calabarzon, mula Enero hanggang Abril ngayong taon, pumalo sa mahigit 56,000 ang naitalang naninigarilyo. Batangas ang may pinakamaraming bilang na naninigarilyo. Sumunod ng Cavite at Quezon. Peer pressure ang isa sa nakikita pa ring dahilan ng ahensya kaya kumakapit sa pagyoyosi ang ilan. Una dito yung biological factors. So ito yung interaction ng nicotine sa ating katawan. Alam niyo kasi yung tobacco o yung paninigarilyo, ginagamit siyang coping mechanism. Ilan sa mga sakit na makukuha sa paninigarilyo ang cancer, sakit sa puso at diabetes. Pwede ring dahilan ng pagkabingi, obesity at Alzheimer's disease ang sobra-sobrang paninigarilyo. May programa ang ahensya sa mga nais ng talikuran ng pagyoyosi. Meron po tayong tinatawag na DOH Quit Line. Ito po maaari nilang tawagan upang humingi po ng assistance sa kanilang quitting journey. Una-muna po silang i-refer po doon sa mga available na cessation clinics na pinakamalapit ho doon sa pasyente. Hindi rin daw totoo na mas safe gumamit ng vape o anumang uri ng electronic cigarette. It is also harmful and addictive. Kami po sa Department of Health ay wala pong nire-recommend ang alternative sa cigarette smoking. Wala pa rin daw mas mabisang paraan kung sisimulan sa sarili na bitawan ng tuluyan ang nakagawi ang bisyo. Kasama si Kel Ravaca, Paul Hernandez, Balitang Southern Tagalog. Magsasama sa isang proyekto sina Asia's Limitless star Julian San Jose at Stel. Samantala, silipin ang paghahanda ni Ken Chan para sa GMA Gala 2024. Narito ang report ni Hazel Alviar. Na-excite ang netizens at followers ni Asia's Limitless star Julian San Jose at SB19 member Stel Ahero sa anunsyo ng Sparkle GMA Artist Center. Sa post ng Sparkle, magkasamang dalawa sa isang larawan at sinabing magsasama sila sa isang proyekto. Wala pang ibang ibinahaging detalye pero hula ng netizens, isang konsyerto ang nilulutong proyekto para sa dalawa. Excited na rin si Ken Chan sa papalapit na GMA Gala 2024. Sa isang nakakatuwang post ng aktor, pabiro nitong sinabing mahal ang kanyang designer at stylist kung saan makikita ang kapwa niya Sparkle stars na si River Cruz at Derek Monasterio na abala siyang inaasikaso. Mapapanood sa Amazing Earth mamayang gabi ang I Believe host na sina Chris Chu at Shaira Diaz na magbabahagi ng kanilang mga memorable travels. Matutunghayan ang Kawasan Falls experience si Chris at susundan naman ang South Korea adventure ni Shaira sa kanyang guesting sa Running Man Philippines Season 2. Mapapanood na yan mamaya sa Amazing Earth, 9:35 p.m. Hazel Alviar, Balitang Southern Tagalog. Tampok ang mga higante sa pagdiriwang ng serenata sa kapistahan ng Kamahal-mahalang Puso ni Jesus sa Lucban, Quezon. Ibinida naman ang nagagandang baluarte o arko sa isang barangay sa Tayabas City, Quezon. Silipin yan sa report ni Paul Hernandez. Mga dambuhalang tao sa Lucban, Quezon na nagsasayawan, pumarada at nakikisaya sa mga residente. Atraksyon ng mga gentle giant na yan o mga higantes sa selebrasyon ng serenata sa kapistahan ng Kamahal-mahalang Puso ni Jesus. Kung todo costume rin ang mga higantes. Nagsimula lang daw sa 2 higantes ang tradisyon na ito ng mga taga-Lucban hanggang sa nadagdagan sa paglipas ng panahon. Sa makulay na fireworks display naman ng gabi nagtapos ang pagdiriwang. Sa Tayabas City, Quezon naman, lutang ang mga naggagandahang arko sa barangay Ibabang Palale. Ibinida ang pagkamalikhain ng mga residente sa pagbubuo ng mga arko gamit ang mga native materials. Tampok ang mga baluarte o arkong ito sa pagdiriwang ng kanilang selebra ng Santa Cruzan para sa kapistahan ng Mahal na Birhen ng Pagdalaw. Ito ang kauna-unahang ark making contest sa lugar. Nag-uwi ng cash prize ang mga nagsipagwaging baluarte. Paul Hernandez, Balitang Southern Tagalog. Good news mga kapuso, sa mga naghahanap ng trabaho, naghahanap ang Kapuso Network ng mga sumusunod. Assistant Vice President, New Business Development, Assistant Publicity Manager for Entertainment, Corporate Strategic Planning Manager, Research Manager, Assistant Research Manager, Research Analyst, Auditor, Junior Accountant, Program Administrator, Staff Assistant at iba pang makikita sa inyong TV screen. Para sa kumpletong detalye at sa mga nais mag-apply, bisitahin ang careers.gmanetwork.com. Ito ang GMA Regional TV, Balitang Southern Tagalog.
Ito ang GMA Regional TV. Balitang Southern Tagalog. Mga kapuso, inanunsyo na ng Pag-asa na nagtapos na ang El Nino phenomenon ngayong taon. Base yan sa latest monitoring ng ahensya. Nananatili namang mataas ang tsansa na magkaroon ng transition sa La Nina phenomenon sa Hulyo hanggang Setyembre. Walang bagyo o sama ng panahon, pero uulanin ang ilang bahagi ng bansa dahil yan sa localized thunderstorms at southwest monsoon o hanging habagat na nakakaapekto sa kanlurang bahagi ng bansa. Sa datos ng Metro Weather, may tsansa ng ulan sa Rizal, Cavite, Laguna, Batangas, Mindoro Provinces at Palawan. Posible ang heavy to intense rain sa ilang lugar, kaya maging alerto sa banta ng baha o landslide. May tsansa rin ng localized thunderstorms sa iba pang bahagi ng bansa. Ibinida ang iba't ibang putahe na sinangkapan ng buri o pakaskas sa Cookfest sa Batangas City. Ating tikman yan sa report ni Denise Abante. Ang mga Batangan tuwing may handaan, hindi mawawala riyan ang humba at pangmatamisan. Sa isinagawang Cookfest sa lungsod ng Batangas, tampok ang ipinagmamalaking buri o pakaskas, ang pampatamis na ipinagmamalaking produkto mula sa Isla Verde. Manamis-namis na medyo maasim ang lasa ng ordinaryong humba, kasama ang nagmamantikang taba ng liempo ng baboy, buong paminta, toyo, suka at asukal. Pero sa kompetisyon, syempre, dapat mayroong kakaiba at dapat na ipagmalaki ang sariling atin. Kaya sa halip na white, brown o anumang uri ng asukal, pakaskas ang ginamit na pampatamis. Ang 60 anyos na si Mang Pedro mula sa sitio San Antonio sa Isla Verde, may espesyal daw na ingredient sa kanyang nilutong humba. Yung pagmamahal at pagaling sa pagluluto. Kung may main dish, mayroon ding pangmatamisan kung ituring ang mga Batanggenyo, ang Bananarama. Stand out sa presentation ng ginawang Bananarama ni William mula sa Barangay Gulod. Dalawang version ang kanyang ginawa, ang deconstructed at ang orihinal na Bananarama. Siyempre, ang pakaskas ng isla, pandagdag tamis at lasa. Kaya naman, tingin pa lang, matatakam ka na. Innovation, how you plated the food, yun po, and the performance po ng pagkain. Kasama po niya yung pakaskas. Bali, ginamit ko po yung lagay ng pakaskas para po mahulma yung banana wrap natin. At yun nga po, nasa loob niya yung pakaskas tsaka po saging po. Ayon sa Home Extension Division ng City Agriculture Office, mas maganda raw ang epekto sa katawan ng pakaskas kumpara sa ibang mga asukal. May mga pag-aaral na nagsasabing ang glucose index ng ating pakaskas ay mababa. So, hindi ito masyado nakapagpapataas ng ating sugar sa katawan. Kaya magaling daw ito sa mga may diabetes. Tuloy-tuloy pa rin naman yung pag-aaral at di sana nga ay maging mababa nga ang glucose index. Ang glucose o glycemic index ang makapagpapasya kung mataas ba o mababa ang blood sugar level na nakukuha mula sa pagkain. Kaya sa mga diabetic o health conscious, magandang alternatibo raw ang pakaskas na pampatamis sa mga lutuin o inumin ayon sa otoridad. Kasama si Buhay Adante Jr., Denise Abante, Balitang Southern Tagalog. Good news mga kapuso, sa mga naghahanap ng trabaho, naghahanap ang Kapuso Network ng mga sumusunod: Assistant Vice President, New Business Development, Assistant Publicity Manager for Entertainment, Corporate Strategic Planning Manager, Research Manager, Assistant Research Manager, Research Analyst, Auditor, Junior Accountant, Program Administrator, Staff Assistant, at iba pang makikita sa inyong TV screen. Para sa kumpletong detalye at sa mga nais mag-apply, bisitahin ang careers.gmanetwork.com. Mga kapuso, sugod na sa Rosario, Batangas ngayong alas 6 ng gabi dahil makikisaya ang Sparkle Stars na sina Kate Valdez, Michael Sager at Kokoy De Santos sa Sinukmani Festival Concert sa Gualberto Avenue. Sa darating na June 9 naman, araw ng linggo, abangan si Kapusong Rochelle Pangilinan sa gaganaping Court and Street Dance Competition sa kaparehong lugar. See you there mga kapuso! Samantala, mapapanood nyo po ang episode na ito at iba pang pinakahuling lokal na balita sa official website ng GMA Regional TV, www.gmaregionaltv.com. Pwede rin kayong bumisita sa aming official YouTube channel, GMA Regional TV, at i-click ang subscribe button para sa pinakamainit na balita mula sa rehiyon. Dahil sa GMA Regional TV, local news matters.
At yan ang mga pinakamalaki at pinakahuling balita sa Timog Katagalugan. Maraming salamat sa pagsama sa amin, pati na ang mga kapuso sa ibang bansa na tumutok sa mga balita sa rehiyon. Kami, ang GMA Regional TV Balitang Southern Tagalog. Buong puwersa para sa mas malaking misyon at mas malawak na paglilingkod sa bayan.